Alright, kamusta mga chongan? Welcome po dito sa ating channel. We are now on live dito po sa ating channel and just want to let you know guys that gusto kong batiin ang ating mga kapwa Pilipino sa bansang ating sinilangan. Pilipino sa Pilipinas. Alam niyo mga chong, kayo mga Pilipino, kamusta po kayo dyan at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan? O kabutihan? Don't think that I'm trying to, say something bad to our fellow Filipinos, pero alam naman natin kung ano ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas, and unfortunately talagang it's not really nice, it's not really good. It's not the Filipino or the Philippines, it's the government, no? But anyway, before we continue, I just want to say hi sa ating mga overseas Filipino voters. Kayo po mga OFW, sana po na kayo yung nasa mabuting kalagayan. Again, lagi ko nire-remind sa inyo na ating pong kamag-anak sa Pilipinas, ating pong batiin, kamustahin, at ano na ang kanilang ginagawa. So something like hangout lang kahit sa messenger, okay? At syempre po tayo mga OFW, wag na wag po natin pababayaan ang ating sarili, okay? Ingat kayo palagi at sana po ay laging magdarasal na sana po ay balang araw, kayo mga OFW ay sa Pilipinas na lang magtrabaho, At para kasama po natin ang ating mahal sa buhay. Mahirap din naman kasi talaga yung hiwalay sa pamilya, pero ganoon talaga kung hindi naman natin gagawin 'yon ay ano mangyayari sa atin, di ba? Sa hirap ng buhay sa Pilipinas, lalo na ngayon, gobyerno ay hindi naman talaga nagbibigay ng isang magandang halimbawa o tulong o pakitang tao, pakitang Pilipino, kundi ay sisihan pa, Okay? Anyway, sige po at tuloy na po natin at gusto lang po natin pag-usapan lang naman kung ang nangyayari po dito kay Harry Roque. Yan. Why? Kasi po lately ewan ko last week yata ay itong si sino ba 'tong hinayupak na 'to, ay itong si Remulla, Zombie Boy ay talagang nagpakita na naman ng mga fake news, at sinabi niya na hindi na raw o deny daw ang asylum application ni Secretary of Spokes Harry Roque, which is alam naman natin na talagang peke. Ako nagtataka ako dito sa gagong to dahil naturingang abogado, at naging congressman din naman, ng ilang term din siguro. Hindi ko alam kung naka 2 terms siya o naka 3 terms. So, as a lawyer, kahit naman tatanga-tanga siyang lawyer o let's say sip-sip o higop kay bangag, sana naman magpakita siya na kahit paano sa mga Pilipino na kahit paano mayroon siyang utak. Ang problema, parang zombie, wala nang utak, di ba? Kung ano na pinagsasabi. At talagang fake news, Akala niya, alam niya talaga. Which is, sabi ko sa sarili ko, nung nakita ko yon, sabi ko, alam niya ba talaga sinasabi niya? Di ba? Pakikita ko sa inyo yung quick video, nung siya in-interview. Actually, playing safe siya sa mga sinasabi niya against kay Sir Harry Roque. Pero, all I can say is, this guy is a dumbass and alam naman natin na he's trying to parang manipulate or trying to brainwash the Filipino that whatever they can get, they can do it. Whatever they want, they can really grab it. So ito yung pinakikita ng hinayupak na zombie na to na si Harry Roque ay makukuha nila kahit ano pang mangyari, kahit saan tayo makarating, kukunin nila. Syempre, tayo naman po ay nagre-research din naman po, sa internet naman po makikita naman natin yan, Hindi naman tayo katulad ng mga troll sa FB, na sinasabi na, buti nga sa'yo. Ito yung mga tipo mga troll ng FB na sabi nga nila, bayad ni bangag. At sinasabi na si Harry Roque raw ay makukulong na. What the fuck? That's right. Kaya nga, pag nakikita ko sa FB to, binabasa ko, natatawa na lang ako dahil, alam mo mga chong, babanggitin ko lang itong mga troll ulit. Kapag nakikita mo silang mag-comment sa mga WPS, sa mga ganitong kaso ni Harry Roque, o kay VP Sara, sa mga impeachment, you can tell pare-pareho ang kanilang mga sinasabi. Wala silang sariling, ika nga parang, sarili nila bang research or analyze, or yung sarili nilang parang doing their own homework. Kasi, come on, guys. May Google na. Sabi nga ni Dan Fernandez. Google. Tapos hindi pa nila ma-check mabuti. I'm pretty sure naman ang mga Pilipino lagi nakatutok sa cellphone. Diba? Ano ba naman kung talagang gusto mong makialam at magmurunong sa politics, at sa mga taong sinisisi, alamin mo. Kaya kesyo dilawad ka, o berde ka, o pulawan ka, o bangag, o group ka. Tingnan mo, kasi ang lumalabas dito ay parang nagmumukha ka talagang tanga. And come to think of it, pag sinabi ko sa mga troll na to na, sige nga, explain mo nga, wag ka na lang kumuha ng mga trending comment o post
kumuha ka ng sarili mo, ipakita mo dito na tama yung sinasabi mo. Wala. Pagdating doon, hindi na sumasagot. Okay? Nabanggit ko lang mga chong. But anyway, tuloy natin to. At para malaman natin ay ipakita natin yung sinabi ni Zombie Boy, no? Tungkol po sa pagpe-fake niya na si Harry Roque daw ay na-deny ang kanyang asylum. Okay? Here we go. Alam ko, hindi siya nabigyan ng asylum ng Netherlands. Kaya nasa Germany na ang pag-iira. Ang tanong, sino naman na nagsabi sa kanya na hindi na o na-deny ang asylum application ni Spoke Harry Roque? Yung malaman. Kasi nga, i-explain mamaya ni Spoke Harry Roque kung paano ba ito malalaman. No? Kasi hindi naman to yung tipong katulad nga nung kung maalala nyo yung kaso ni Liza Marcos Araneta aka Butod na kung saan ay nagkaroon ng kaso sa LA, California, no? At dinidinay pa rin ito ng Bangag administration at I think ito nga yata yung dahilan kaya nga nila minadali yung dala kay Tatay Digong sa Dahig, no? Ay para matakpan naman nila yung kagagawa ng isang first lady hayop ng Malacanang, no? Kung saan sangkot ito sa droga. At ang latest, sisingit ko lang, no? Sinapag-usapan din naman natin ay ito raw po ay hindi raw homicide. Murder daw. Murder. No? Ang nangyari dito sa Los Angeles, California. Yun ang balita. Kung gusto nyo malaman, puntahan nyo sa Facebook si Dean Chase. Yun po ang nagbibigay ng information. And I'm sure Maharlika has it too. Kaya no doubt na yan. Kaya, well, ako naman, di na rin naman ako nag-doubt. No? Mga addict naman talaga ang unang pamilya ng Marcos. No? Kaya hindi na ako magtataka. No? At sana wag makalusot ito sa LA. No? Hindi naman natin gustong makulong ang hayop na babaeng ito. Ay sana lang malaman ng Pilipino kung well, they're really addict anyway. So malaman lang ng iba na hindi masyadong alam na ang unang pamilya ay mga addict. Okay? Tuloy natin itong si Zombie Boy. Pagbibigay dito ko sa pakasakali. But just the same, parang ngayon pa rin po ng DOJ. Matapos. Basta pa yan, pwede na ma-file ng extradition nga pagdating ng panahon. Pagdating daw ng panahon, di ba? So, ang gagawin muna ni DOJ Secretary Zombie Remulla ay maghihintay muna siya ng panahon, di ba? At kung aabutin niya pa yun, no? Kung siya'y buhay pa. At ewan ko, pero sabi, gumaling na naman to. Siguro, sa dami ng pera ng ninakaw daw nito, ng hayop na to, ay kaya siguro may pagpapagamot. Di ba? But anyway, yun daw. At pagdating daw ng panahon. So, ang ibig sabihin, kung i-analyze nyo mabuti yung sinabi niya, doon pa lang talagang you can tell na hindi talaga siya 100% sure. Ang gusto niya lang mangyari ng hayop na to ay ipakita at iparinig sa mga tao na denied ang application ni Harry Roque. And alam naman niya tanggapin na natin na hindi naman makakapalagagad si Harry Roque dahil wala siya sa Pilipinas. Kasi I am 100% sure na kapag itong si Harry Roque ay nandito sa Pilipinas, ay sigurado ako na hindi sasabihin ng hayop na zombie na to na sinungaling na tungkol sa deny ng application niya sa Netherlands ng asylum, di ba? Tuloy natin. Pero baka hindi na kailangan kasi kakancel naman ang passport niya. Pag nag-undocumented alien niya, ay pwede nang katulad niyan, yung cancel ng passport. Naalala niyo siguro ito sabi niya 3 yata ang passport ni Harry Roque, no? Hindi alam nitong zombie na to kasi nga slow ang utak na ang passport nag-expire, number 1. So nag-apply siya. Ngayon, yung passport na pangalawa, in-explain ito ni Harry Roque na nag-expire na rin yata. Kaya butas na yung passport na yun. Again, yung number 1, siyempre nag-expire. So kumuha siya ng number 2. Kaya yun ang nangyari. Nung mag-expire na rin yung number 2, kumuha ulit siya ng bago, number 3. Pero kinip niya yung number 2 para magamit niya yung mga visa doon sa luma. Which is, totoo yan. No? Kahit sa US, no? Kapag ang tourist visa mo, halimbawa may tourist visa ka at nag-expire na yung passport mo, pero yung tatak ng tourist visa ay nasa lumang passport, ay kumuha ka ng bagong passport, i-attach mo lang yon para magamit mo yung stamp ng tourist visa kung saan man ba sa US, Europe, o whatever na may visa, para pag pumasok ka sa bansang iyon, meron kang valid na visa kahit pa sabihin mo nasa lumang passport. Yan ang katotohanan kung bakit multiple passport ang dala-dala o ang meron si Harry Roque. Masyado lang itong gago at sinungaling kaya niya sinasabi yan. Tignan nyo nga yung pagbumuka. Sabihin nyo sa akin kung hindi sinungaling yan. Comment nyo dito sa ating section. kunin ng Interpol. So sir, confirm po na sa Germany na siya ngayon na nag-a-apply? Ayun ang pagkakaalam ko, yun ang pagkasabi sa akin. But any update from DFA kung kailan po Wala pa, kasi ang cancellation ng passport, nasa court yan. Hindi na sabihin sa'yo.
Hindi naman admin kasi may kaso na. So paano ba yun? Legal yung pwede siya magpalipat-lipat within an EU country? Sa EU kasi, basta may visa ka, open borders naman ang EU eh. Pero, yan, pagka naging fugitive from justice, pagka pagkawala na ng documentation, ay pwede na siyang habulin na ito. Adrian, Uncle Mo! Thank you. Thank you, sir. Yun ang mga pameke ni Secretary Zombie Remulla, no? At talagang pinaalam niya sa taong bayan sa Pilipinas. Sa Pilipinas eh. Dahil pag sa ibang bansa niya sinabi yan, mapapahiya talaga siya. Magmumukha siyang tanga. Which is tanga na nga siya. No? Kaya in-explain na rin to ni spokesperson Harry Roque kung ano talaga yung katotohanan. Which is if you go to balance the explanation between the zombie, itong zombie na to, at saka si Harry Roque, no? Ay malalaman mo na talaga kay Harry Roque ay valid at meron naman talagang sense. No? Hindi katulad itong hayop na to ay talagang kasinungalingan lang. Kasi nga desperado eh. Palpak. No? Syempre, dahil nadali nila si Teves, ay iniisip nila na kaya rin nilang hulihin dito si Harry Roque na wala naman talagang kaso. No? Tanim kaso nga eh. Parang lumalabas na wala nga mga witnesses na tungkol kay Harry Roque. Kaya, this is just politics. This is not about the case. It's really about the politics. Alam naman natin yan. Okay? Kaya, ito naman nasagot ni spoke Harry Roque. Diba? Here we go. Natin ngayon from the Netherlands, si former Duterte spokesperson Harry Roque. Magandang gabi from Manila, Attorney Roque. Magandang gabi, Purina. Magandang gabi, Pilipinas. I'm in Luxembourg ngayon po, not in the Netherlands. Oh, I see. Luxembourg. Okay, so... Talagang ano no? Oh, I see. Luxembourg. So see, sabi ni Corina. How can you afford that? Diba? Mamaya, bigyan na naman nila ng kulay yan. Nakaka-afford si Harry Roque. Siguro corrupt, diba? Kung ang the Netherlands po ang pag-uusapan, ito nga po, meron pong tumatabla po dito sa inyong mga pahayagan. Po. So, para lang klaro, ano po ang inyong depensa dito sa sinasabing denied na po ang inyong application dyan sa the Netherlands? Well, kung denied na po, bakit nasa Europa pa ako, no? Hindi sa Siyempre, dapat na-deport na ako. Una. Pangalawa, gaya na akin sinabi, nabigyan na po ako ng W card, which is a residence card, especially for asylum seekers, habang wala pang desisyon. At pangatlo. Oh, ngayon, zombie boy! No? Paano mo ma-expect ngayon yan since sinabihan ka ni spokes na meron na siyang mga ID. Oh, tama nga naman. Ang asylum seekers pagka deny, tama rin si spokes Harry na kapag deny na yan, pauuwi na yan. Dahil unang-una, hawak siya ng ng Netherlands eh. So kung denied yan, talagang papauwi na. Syempre, alam na ba sabihin ng Netherlands, dito ka muna, no? Pero deny ka na, di ba? Or malamang no? Siguro the way I see it na kung talagang na-deny siya, pwede siguro makipag-coordinate ang Netherlands sa Philippine government. Kasi nga, syempre, may sinabi na si Harry Roque na kaya siya nandoon ay dahil siguro hinaharas siya ng government. Ngayon, kung madi-deny ang kanyang asylum, so parang lumalabas na, hindi, doon ka sa Pilipinas, harapin mo yung kaso mo. Diba? Kita mo nga naman, kaya nga ICC meron eh. So, ibig sabihin mga chong, talagang gigil na gigil itong si Zombie at saka sila Bangag administration kay Harry Roque. Because they're trying to parang para sa akin, i-divert na naman nila para kung mapauwi nila si Harry Roque, ang mga tao nakatutok sa kanya, parang si Teves. Yun ang nakikita ko. No? Pero dahil nga ito si Harry Roque ay talagang, tama, itong Harry Roque ay pumalag, at matalino, may utak to eh. No? Kumpara mo naman to kay Zombie Remulla. Kita mo, maniniwala ka ba kay Zombie Remulla? Yung anak niya nga, pinalusot niya, na keso sinabi niya, hindi raw siya makikailan. Pero look what happened. 3 months lang yata, nakawala na. Po, hindi po totoo na ako po ay kumuha ng visa galing sa Germany. So yan po talaga ay patunay na fake news itong Dutchman na ito. At ito po ay strike 3 na nga po siya dahil paulit-ulit niyang ginagawa ito. Hindi ko po alam na ako ano ang makikita niya kapag kakalam ng fake news na na-deny na asylum bid. No? Pero alam niyo po, ang katotohanan, walang kahit sino makakaalam sa status sa aking application kung hindi ang gobyerno ng Netherlands at ako po dahil highly confidential po. Yun ang ibig ko sabihin mga chong, no? Na research ko rin yan na kapag ikaw aplikante ka ng asylum sa isang bansa, which is yun nga, Netherlands, ay ang nagko-connect lang dito yung asylum seeker na si Harry Roque at saka yung government, yung Netherlands. Yun lang po yun. And then I guess na kay Harry Roque na yun, kung halimbawa ma-deny siya o na-approve siya, nasa kanya na yun kung sasabihin niya o hindi. It's just between them, di ba? Parang ika nga confidential tsaka conflict. Mga proceedings ng asylum. I see. So I guess only time will tell kung ano po talaga, how things will unfold. Dahil sabi nga po ninyo, wala namang pwedeng pagkunan ng impormasyon. Meron na po ba kayong hinala kung ano po ang maaaring motibo nito pong tumatabla po sa inyo? Politika! Tingin ko po nagpapapansin lang, pero habang siya nagpapapansin at puro palpak ang kanyang mga inuulit, ay nakikilala siya na fake news purveyor.
Yun, kaya naman po no, yung sinagot na to ni Harry Roque at papakita ko lang sa kanya yung dagdag ulit. But what I'm saying is, nagtanong nga si Corina Sanchez, no? Sinabi niya ano ba motibo nito? Eh syempre, it's automatic, it's politics, no? Para kay Harry Roque papansin, pero ito politics to kasi nga ito yung mga kakampi ni Tatay Digong. Think about it. Humanap ka nga ng mga may kaso na hindi kakampi si Tatay Digong. 'Di ba? Na yung ganyan. Pinag-aaksaya ng panahon, ginagastos ng pera, hindi na gumagawa ng benepisyo ng Pilipino para lang dito sa mga taong ni Tatay Digong. 'Di ba? It's so all politics. Wala na pong iba yan. Okay? Alright. Ito naman yung huling sinabi ni Harry Roque, no? Na tungkol po nga sa pagbibintang o pagpapagawa ng fake news ng hayop na DOJ Secretary Crispin Remulla, aka Zombie. Okay? Alright, here we go. Sa inyong lahat ha, ako pasensya na po kayo at alam kinakailangan na mag-live na naman tungkol na naman dito sa fake news sa pinapakalat na na-deny na naman daw po ang aking asylum, no? Alam niyo po, napapagod na ako kasi meron ditong isang kampon, si Joe Maciso, na walang sinasabi kung deny na aking asylum. Nung una ako nagpunta ng Germany, Bremen ata, ba inanunsyo niya na ako daw ay na-deny na raw asylum. Lately, gumawa siya ng napakahabang artikulo pa sa Facebook at sinabing na-deny na raw at pinadala raw sa Germany yung aking papeles, no, dahil daw sa ang tanong, kasi sabi lang ni Harry Roque na it's just between him and the Netherlands, yung ina-applyan niya. Kung ano mang department yun o kung ano mang organization ang ginawa tungkol sa mga asylum seekers. Paano nakarating yung kay Zombie? So, tama nga naman sila at si Mama Harlika na meron talagang mga nakapasok sa Netherlands para either magsinungaling or maghasik ng lagim. Yun ang nangyayari ngayon. Kaya ako rin, sabi ko, paano nalaman? So, mayroon talagang taong gumagawa ng istorya. Either totoo o hindi. At syempre, si Zombie Boy, ay sasabihin niya ang dapat niya sabihin upang makonvince sa mga tao na si Harry Roque ay na-deny. Natawag na Dublin Rules. Ang Dublin Rules po, nagsasabi na kinakailangan maghain ka ng asylum kung saan ka unang tumapak sa Europa. Ang unang tinapakan ko po sa Europa, nung ako'y dumating dito, matapos pong padala rito si Tatay Digong, ay Netherlands. Kaya dito po sa Netherlands ako nag-apply. Now, ang sinasabi nitong Dutchman ito at inulit ni Secretary of Justice Remulla, ay nasa Germany na raw ang aking papeles dahil di umano, Germany daw nag-issue ng aking Schengen visa. Wala pong katotohanan yan. Yep. Fake news po yan on two grounds. Hindi po Germany ang nag-issue ng Schengen visa ko. Hindi po Germany. Kaya walang kahit anong possibility na Germany ang mag-handle ng aking asylum. Pangalawa, hindi po totoong na-deny. Sa totoo lang po, sunod-sunod ngayon ang mga appointments ko kasi mula po nang inisyu ako ng tinatawag nilang WID card, which is a residence card for asylum seeker. O yan, makinig ka, Remulla. Ha? Total, mahilig ka naman mag-YouTube. No? At nakikinig ka sa mga marites dyan sa Netherlands. No? Pakinggan mo to si Harry Roque at sana masagot mo, hinayupak ka. Marami pong mga susunod na mga hakbang na dapat gawin. Nandiyan na po yung formal na pagrehistro sa siyudad ng Hague ng aking residence at patapos po nun, bibigyan ako ng ano yun? Anong number yun? BSN number. So, yung BSN yan number, ha? Hindi ho yan BTS. Baka mamaya yung ibang bata dyan, ikala, BTS. BSN ha? Okay. Pinapaliwanag lang po. Yan po yung SSS. Yes. Pero ngayon meron na po akong WID card. Ayun nga po, nagbubukas na ako ng bank account. No? Patapos po marehistro po. Yan ang masamang sinabi mo, spokes. Baka mamaya, diyan ka na naman gawa ng istorya. Sabihin, bank account! Diyan tinatransfer ang mga drug money. O yung mga human trafficking money. Mali ka dyan, Harry Roque. Dapat hindi mo na binanggit. Although alam naman natin na totoo. Pero alam mo naman ang mga bangag. Pag kami narinig na bawat salita sa iyo, lalo na yung mga bangag group of morons, yung mga esamada vlogger at yung mga double agent vlogger, ay yan ang mangyayari. Sasabihin, may bank account na si Harry Roque. Ibig sabihin, doon dumadaan ang pera ng mga human trafficking. Joke lang. Yung aking residence dito ay makukuha na ako ng BSN number. At yung BSN number naman po, that would eventually lead to a work permit. No? Pero yung work permit, hanggang 6 na buwan pa po yan. So I have 3 more months para ma-issuehan ng work permit. Eh syempre, dahil kulang naman po ang aking ipon, no? Bagamat I've been practicing law for 34 years already, syempre, kahit paano, may limitasyon ng ipon. So eventually, I have to work here in Amsterdam, in Netherlands, no? And I have good news naman po, meron na akong working agreement na I will join a law firm here, practicing international law, particularly international litigation and arbitration na nakabase po sa Amsterdam. Hindi po yan magiging full-time, kumbaga, I will become an off-counsel kung anong kliyente ko, but if they will ask me to help
in their cases, I will also help, vice versa, no? At bukod po dyan, I have been interviewing, no, quietly with different universities for a teaching job, no? Yun. At ako naman po ay hindi lang naging full-time professor sa UP, kundi sa National University of Singapore at saka sa American University rin, no? But of course, I'm hoping na yung campus na pagtuturuan ko will be close to The Hague, no? Dahil ayaw ko naman mapalayo sa The Hague. Pero yan po ay katotohanan, yan ang reality, hindi ka naman po pwedeng mabuhay lang mag-savings, and after surviving on savings for the past 9 months kasi 6 na buwan po akong nag-exile bago pumunta ng Netherlands, and it's now my 3rd month, syempre, paubos na rin yan at kinakailangan back to work, no? Yun mga chong, palakpakan po natin si Harry Roque, no? Si Zombie, wag na natin palakpakan. Dahil puro kasinungalingan niya si Remulla. But anyway, sayang, no? At hindi ko naman sa talaga kinakampihan si Spokes Harry Roque dito. But the thing is, sayang naman na yung talent niya bilang magaling na abogado sa ating bansang Pilipinas ay magagamit na lang muna sa, yan, halimbawa sa Netherlands kung maging full-time siya dyan. No? Kasi ako, positive naman ako na ma-approve ang kanyang asylum. So, kasi yung mga ganyang nakakuha siya ng ID kahit pa paano, I'm pretty sure na nire-review na yan ng taga Netherlands. Kasi, ikaw ba naman tanga, no? Kung bibigyan mo ng ID yung tao, hindi na meron ka palang nakikita na hindi siya dapat maging residente ng bansang yon. Diba? So, kahit pa sabihin na hindi pa tapos ang application ni o hindi ba approve or disapprove, ay nakakakita ka lang ng liwanag kahit pa paano. Kahit maliit lang na ikaw ay may pag-asa. Kasi iniisip ko, no, as maybe ako, halimbawa, ako nag-iimbestiga sa isang bagay na yan at alam ko naman na itong bagay na to o tao ay okay at nagsasabi naman ng totoo or wala akong makitang masama sa taong ito, parang okay, let's give him the benefit of the doubt. So, parang ang tingin sa kanya is parang may pag-asa. Kasi binigyan agad siya ng ID o ng temporary working, whatever you call that in Netherlands. I'm not sure. Dito kasi sa Pilipinas, sa US is working visa or temporary green card, something like that, or working visa card, something. No? Yun ang ibig ko sabihin. Kasi kung ako yung nag-iimbestiga sa isang tao o sa isang bagay, I'm sure ito may nakikita silang positive way para kay Harry Roque. Kaya they easily give the temporary. No? Siguro, para sa akin, parang diplomasya na lang yung sabihin, okay, you're approved as asylum. Come on, guys. Kung si Joe Masiso na NPA, tumagal dyan at kung ano-ano pa ginawa at nangolekta lang ng pera ng bayan sa Pilipinas at pinadadala sa kanya. No? Si Harry Roque pa kaya, na matino naman tao, bakit hindi siya ma-approve dyan? Diba? So, ganun talaga, no? At meron nga nagsasabi na pinagtatawanan daw siya dahil yan, pinagtatawanan niya si Joe Marie, hindi umuwi ng Pilipinas, nasa Netherlands, ikaw rin pala. No? Na sumisik ka rin daw sa Netherlands para mag-seek ng asylum. Iba naman ang kaso ni Harry Roque. Si Harry Roque naman talagang alam mo nga, pinag-inita lang sa politika. Wala naman talagang kaso yan dahil kung meron yan, marami ng witness na lumabas. Ang tagal-tagal na, last year pa yata. O asa ng mga witnesses, di ba? Si Joma, rebelde yan eh. Hindi ko lang alam kung paano siya nakalusot sa Netherlands or maybe may mga NPA na rin doon na dati pa before Joma. I don't know. And I really don't waste my time para i-research si Joma dahil yan ay isang salot sa lipunan ng Pilipinas. Kaya hanggang ngayon mahirap ang Pilipinas. Nabanggit lang. But anyway, kay Harry Roque, all I can say is sana naman, no, magkaroon naman ng truth ang Pilipino. I mean, not Filipino, ang Philippine government katulad ng DOJ. Kaya mahirap na eh. Wala na talaga, macho. Wala ka na malalapitang matino sa gobyerno. Supreme Court na lang talaga. Yun na lang ang pag-asa. Sa Ombudsman, medyo may koti-koti ka pa dahil si Miranda medyo okay pa. Pero balita ko ay magre-retire na yan sa August. Kaya it's really sad, no? Pero ang akin lang is the only thing that we can run is sa Supreme Court nga, no? Kaya wala tayong magagawa. Kahit si Ka Eric nandito sa US dahil umiiwas sa maaaring gawin sa kanya. It's so sad. No? Yung mga pinangako ni Bangag noon sa last 2022 ay talagang napakalaki kabaliktaran na nangyayari. And sabi ko nga, just think positive, just pray to God na matapos ito. And karma will be with death. No, it's a big bad karma sa ginawa nila sa kapwa nila Pilipino. And hindi lang si Harry Roque ang naapektuhan dito. It's all about the Filipinos. No, and alam naman natin na simula pa na naupo ang Bangag administration ay talagang puro ayuda kanilang pinakikita sa Pilipino. Parang pinakikita nila na hanggang ayuda lang kayo mga Pilipino. Parang kayo mga Pilipino, wala na kayong pag-asang umasenso. And I don't really believe that kasi marami na ako mga kamag-anak, mga kakilala na dati sila mahihirap na ngayon ay mayayaman dahil sila ay nagsikap, nagtrabaho sa ibang bansa, unfortunately, at ngayon ay nasa magandang kanilang kabuhayan sa Pilipinas.
So ang ibig ko lang sabihin po, mga chong, no, ay ang Pilipino, kung meron talagang matatrabaho sa Pilipinas, aasenso sila. We're not trying to make the Filipinos to be, all of them are millionaires. All we want to do for the Filipinos is to be stable. No, yung may makukuha, may maaasahan trabaho, every kinsenas o katapusan, para may pambayad sa mga bills. You know that already. I don't have to explain that. No? Pero ang ginagawa ng government na to, na Philippine government bangag, no, ay lalong nilalaglag nila ang Pilipino. Pinahihirapan. Binibigyan ng fake news. Tinuturukan ng mga kasinungalingan na ginagawa nila. And lately, hindi dapat kasama sa topic na to. Pero ito si Bangag, in-interview na naman ni Cheryl Cosip, no, ng News 5 sa BBM episode 2. No? At you can tell how fake si Bangag Marcos Jr. And it's so sad dahil meron presidente ang Pilipinas na ang kapal ng kanyang mukha. But anyway, tungkol kay Harry Roque, I just want to wish for him na sana matapos na ang kanyang application sa asylum at sana ay ma-finalize na to. And good luck to you, Harry Roque. At you deserve it. Oh, well, we want you better in the Philippines, no? Kasi matalino kang abogado. At wag mo lang pasinin yung mga naninira sa'yo, no? At inggit lang yan sa'yo dahil ikaw ay nasasabi mo yung gusto mong sabihin because you are not a fake news. Hindi katulad ni DOJ Secretary Crispin Remulla na saksakan ng napakasinungaling at tanga. Speaking of that, paano niya nalaman ito? Sino nagsabi? Kasasabi lang ni Harry Roque na it's just between him at ng government ng Netherlands when it comes to asylum process. Paano? Sino tong taong tong hayop na to na nagkakalat ng kademonyuhan? Eh alam naman nila na si Remulla ay utu-utu rin katulad ng presidente ng Bangag. Okay, at mga chong, again, sino naman apektado rito, di ba? Eh di sino pa? Ang ating mga kapwa Pilipino. No? Sila na naman po ang maapektuhan, sila na naman ang parang umaasa sila sa sana na matulungan ng gobyerno para makaahon sa hirap. Pero ang ginagawa ng gobyernong ito ay walang iba kundi magpakalat lang ng fake news na andyan na si Claire Castro, na andyan na yung Abante Forward Atras na anak, no? At ngayon naman si Bonjing Remulla ay nagpapakalat naman ng fake news. And who is affected? Who are affected again? Filipinos. Bakit? Dahil wala silang ibang ginawa kung hindi puro panghuhuli lang sa mga taong kanilang tinaniman ng kaso instead na gawin nilang dapat na trabaho, yung tama, yung fair. Wala. Ang nangyayari, Tebes, Harry Roque, Bantag, ang mga inuhuli nila. Sino mga to? Mga kahit pa paano kakilala ng mga Duterte. And then si Vice President Sara, si Bato, si Bongo. So, it's all about Duterte. It's all about politics. This is not about the justice. Kaya ang DOJ is just, another clown, no? Being secretary ni Bangag. And kaya nga sabi ko sa inyo to, dati kong video o sa aking content na yung mass resignation o ng mga secretary ni Bangag is just drama. Drama. Okay? Already, at sana po nagustuhan nyo ang ating pagbabalik na content at we will see you again, no? At I hope you like what we talk about. And again, subscribe kayo palagi, mag-comment kayo at syempre po, just press the notification bell. In that way, every time that I have a content like this, ay malalaman nyo agad. Okay? Already, hanggang dito na po at say again, sabi nga ni Vice President Sara, mahalin po natin ang Pilipinas naman. Okay? Thank you for that.